pinag-resign itong si Zaldico ni Tambaloslos ay tila para ipasa ang kanyang gusot na iniwan kay Stella Kimbo. Pero wait, huwag kang pagkasiguro Zaldico, porket pinatawag Stella Kimbo upang magpaliwanag sa oral argument sa Korte Suprema patungkol sa 2025 national budget. Akala mo ba ay makakaligtas ka na rin? Na matawag na ganon, lalo na sa isang tao na never ho akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganon-ganon lang. Kahit po maliit na kaso, itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo. Nako. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, grabe. Zaldico damay sa korte. Ito na ho ang mga bali-balita na dapat nyo malaman na pagpapaliwanag, di na mahagilap. Nasaan na kaya ito? Ang tanong, bakit hindi na mahagilap? Ito, matapos mautal-utal sa hearing, Limasco na huli ni Justice Amy, nilaglag na si Martin. Yan ang mga title ng ating video. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, like, share, samahan mo na ng subscribe at i-bell all mo para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ba talaga ang meron mga kasama? Ano yung dapat nyo malaman? At sino to na kinasuhan na? Sandamakmak na kaso ng mga vloggers. Ito na yung siguro ito na yung mga dapat ano ba yung ikaso kasi pinagbintangan silang narco vloggers at bayaran vloggers. Nako po ito. Magkakaalaman na ito mga kasama. Ito, ipasok natin yung balita ni Chikadora patungkol dito kay ito taga Bicol ito taga Bicol, Iri. Ano ba yun? Iro. Oo, ipasok natin kung ano meron. Kaya naman pala maagang pinag-resign itong si Zaldico ni Tambaloslos ay tila para ipasa ang kanyang gusot na iniwan kay Stella Kimbo. Pero wait, huwag kang pagkasiguro Zaldico, porket pinatawag Stella Kimbo upang magpaliwanag sa oral argument sa Korte Suprema patungkol sa 2025 national budget. Akala mo ba ay makakaligtas ka na rin? Pero hayun nga, matapos matunugan ni Zaldico na nagsampa ng petisyon si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa 2025 national budget, bigla na lamang itong naglahong parang bula. Huwag kang pakasigurong hindi ka kasama Zaldico. Baka sa sobrang taranta ni Stella Kimbo, abay baka ilaglag ka rin Zaldico. Pwede. Ay pa sa post ni Optic Politics. Pwedeng mangyari yan. Kasi siya yung nakaupo nun, nagkapirmahan. Oo, mautak siguro ito. Sabi niya, parang hindi ako madamay. Oo, alis ako sa pwesto, resign. Ito ngayon naputukan, si Kilembulot. Ngayon, ang problem is, papayag kaya itong si Papayag kaya itong si Kilembulot na siya lang. Hindi. Kailangan. Kung sino yung nagkapirmahan, kasama sa nagkapirmahan, kailangan masama rin. Zaldico's billion peso betrayal, a brazen case of corruption and political greed. The stretch of corruption is once again wafting through the halls of Congress. And at the center of this egregious scandal is the Bicol Party List Representative Eddie Zaldico, a man who has repeatedly wielded political power not as a tool for public service, but as a weapon for personal enrichment. The latest accusations hurled against Co, along with his accomplice Raul Angelo Gil Bongalon, expose the depths of their betrayal.
A 1.12 billion budget hijacking, brazenly redirecting public funds to benefit their private interest at the expense of Albay's 1st District residents. Nako. A call for immediate action. This is not just a scandal. It is a direct assault on democracy and public trust. Tama. Saldico's actions should not merely result in political condemnation. They demand criminal prosecution. The Department of Justice, the Office of the Ombudsman, and the Commission on Audit must launch an immediate and thorough investigation into this massive misuse of taxpayer money. Aruy, ito na. Paano nga yan pag napatunayan? Oo. Kulong? May post nga si Kuya Jay Oo. Doon patungkol sa PhilHealth. Ang sabi niya doon, kung napanood nyo, nabasa nyo sa Facebook, ang sabi niya doon, dinorobo nyo ang pondo ng PhilHealth tapos isusuli nyo lang. Dapat ikulong kayo. Gusto nyo makita, hanapin ko. Sige, tuloy muna natin to. At the same time, President Ferdinand Marcos Jr. must act decisively, not just in words, but in deeds. The restoration of the stolen 1.12 billion must be prioritized, ensuring that the people of the 1st District of Albay are not left as collateral damage in Zaldico's insatiable pursuit of wealth. The people of Albay deserve better. They deserve leaders who fight for their communities, not parasites who exploit them. Zaldico must not be allowed to walk away unscathed. This is not just a political issue. It is a moral one, and the public must not rest until justice is served. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker. Wait lang. Ipapasok ko lang natin itong post ni Kuya Jay, para makita nyo. Ito siya. Ang sabi niya dito, ayan Kuya Jay Zonza, sabi niya dito, wow, ninakaw ang pera naming mga PhilHealth member. Ngayon, nabisto kayo sa pagnanakaw, ibabalik nyo lang. Ibabalik na lang ninyo. Ayop din sa paliwanag, palusot pala. Diba? Nakakaano nga naman, dapat ikulong. Diba ninakaw tapos nung nabisto, ibabalik lang. Kulong para madala. Kung nandyan pa nga yung kung naipasa na at naging tawag nito, naging senador na si Atty. Vic, yung bitay di sana yung gumawa niyan tegi na. Matetegi dahil qualified na pandodorobo yung impeach, tawag doon, yung death penalty na isusulong pa lang, di ba? Di tegi na. Di sana lahat ng dorobo na tegi sa pandodorobo nila, di ba? Eto, mas maganda ata itong pag-usapan dito matapos mautal-utal sa hearing, Lim Siaco, nahuli ni Justice Amy. Nilaglag na si Martin, anak ng Tipaklong. Pero eto muna, tuloy muna natin itong real talk ni Real Talker. Sinabi ni Press Officer Claire Castro na tila yata walang paghahanda o walang plano ang presidente ng Pilipinas pagdating sa mga kalamidad at sakuna. Mukhang magkakamot na naman itong si BBM at mapapasabing ano ang gagawin natin. Na siyang binigyan ng komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Ito na, si Auntie Claire niya. Dito natin makikita mga lodge na wala talagang plano ang Marcos admin sa mga parating pang mga sakuna. Wala! Panoorin natin. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index, gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito.
Yusek, balikan ko yung heat index. Considering na kasi simula pa lang po nung taon, Marso pa lang, ano yung nakikita ng Malacanang na potential na epekto nito sa ating ekonomiya? Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makaka-apekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Maghahanda. Pero meron na ba? Anong klase sagot? Anak ng tipaklong naman. Ito na lang tayo, mas maganda pa. Ito yung bigyan natin ng pansin. Itong mautal-utal. Sadyang tunay nga raw ang kasabihan na kahit paikot-ikutin mo man ang kwento, lalabas at lalabas pa rin kung ano ang tunay at totoo. Lagot kayo. Matapos ang naging makasaysayang oral argument kahapon sa Korte Suprema, tila nagkalaglaga na at mukhang napaamin ng Supreme Court Associate Justice na si Amy Lazaro Javier na di umunay may political negotiation sa kung papaano iziniro ng Bicameral Committee ang pondo o subsidiya ng PhilHealth. Ito ang balitang dapat hindi ninyo palagpasin dahil sa nangyaring oral argument sa Korte Suprema kahapon kung saan patuloy na iniimbestagahan ang tila hindi lamang pagkakatransfer ng mahigit sa 60 billion pesos mula sa pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury, maging ang hindi pagbibigay sa General Appropriations Act ng subsidiya sa PhilHealth. Mukhang nagisang araw sa kanyang sariling mantika ang PhilHealth Senior Vice President na si Renato Limsiaco Jr. Nang sabihin nito na dumedepende lamang ang amount na nakukuha ng PhilHealth sa computation ng Department of Finance kahit na may fixed percentage na dapat nakukuha ang mga subsidiya ng PhilHealth ayon mismo sa batas. Nagimbal ang taong bayan sa naging katanungan ng Associate Justice na si Amy Lazaro Javier kung nilalabag na raw ba ng Kongreso ang nasabing batas na nag-uutos na dapat ay hindi binabawasan ang para sa taong bayan. Tila dito na raw hindi inaasahan na ilaglag ng Senior Vice President ang Kongreso nang patunayan nitong mayroong political negotiation sa pagitan ng mga matataas na tao na siyang responsable sa pagbibigay ng bilyong pisong pondo. Matapos nito, halos isumpa na ng taong bayan ang liderato ng Kongreso at ang House Speaker na si Martin Romualdez na tila tinuturong punot dulo ng dahilan kung bakit nagkakandalabo-labo ang pamahalaan dahil raw di umano sa sarili nitong kagustuhan. Panoorin ang nakakabilib na oral argument ng Supreme Court kahapon kung saan tila tinuring na unconstitutional ang pagtatransfer ng 60 billion peso mula sa PhilHealth papuntang National Treasury at tila madiskubring may political negotiation na nangyayari sa pagitan ng ilang matataas na opisyal sa pamahalaan sa di umunay pagbibigay ng pondo sa pangkalusugan ng taong bayan. Senior Vice President ng PhilHealth na si Renato Limsiaco Jr. inilaglag ng araw ba ang Kongreso? Official ng PhilHealth halos mautal-utal sa pagsasalita nang mahuli sa kanyang sariling dila. Panoorin ang full video. Did the transfer of 69.9 billion to the National Treasury make PhilHealth an economically viable guarantor of the people's access to quality and affordable health care and protection against financial risk? Your Honor, the amount transferred to... Can you just please go direct to the point? Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 billion pa lang po na transfer po natin. Pa lang? Opo. Konti lang, no? 60 billion po. All right, 60 billion, Opo. Not 69? Yes po. Ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. All right, so 89. What is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's nag-operate si PhilHealth po, yes, Your Honor, in the year 2024. Did it help PhilHealth's financial condition?
Did it upgrade your financial level when you transferred the 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's Investable Fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer? No? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program, Your Honor, expanding the benefit payment. Tumaas pa siya. So I will go to my next question. Yes po. Did the transfer of this amount to the National Treasury reduce the deficit of PhilHealth in the amount of 663 billion plus in 2023? Your Honor, if you're talking... Just a straight answer, Mr. Senior Vice President. I'm sorry, Your Honor. Yes. Of course, Your Honor, the 60 billion that we transferred reduces... Yes or no? Yes or no? My question is so simple and it is answerable only by yes or no. Your Honor, it reduces, Your Honor. It reduces the deficit even though, yes, did I hear it right? Your transfer of 60 billion to the National Treasury reduced your deficit. Your Honor, I think baliktad sa Your Honor. Because it reduces our accumulated revenue. And of course, kung sa total members equity... Kakautal-utal na ang mama mga kasama. PhilHealth Senior Vice President ito ha. Nagkakautal-utal na. Dahil hindi unexplainable eh. Bakit? Ikaw ba naman magta-transfer ng 60 billion may budget na pala yung sinasabi nilang infrastructure project na pinondohan na inutang pa. Tapos kukunin mo, ita-transfer mo. At ikaw, President, Vice President ng PhilHealth, nag-approve? Sa bagay. Oo, umamin na nga yung yung Ledesma. May utos kasi. Kaya sinunod niya lang. As a soldier, sinunod niya lang yung utos. Your Honor, tumaas pa siya, Your Honor. You know, Mr. Senior Vice President, I really appreciate you. Thank you very much. Ayun na-appreciate ni Senior Vice President. Ni Javier, ni Miss Honorable Amy Lazaro Javier. Itong si... Parang bagay na bagay yung pangalan, no? Limasco? Ay, Limsiaco pala, sorry. Alam ko Limasco. Oo. President Limsiaco? Yes. So, would you agree that political negotiation is a principal factor in determining the amount of reserve funds to be fixed by the PhilHealth Board? Your Honor, in the coming up of the approved JAA for PhilHealth, PhilHealth submitted the proposal, and based on the evaluation of DBM, it will be incorporated in the NEP, yes. Your Honor. And during the time that it will be deliberated in the Congress, Your Honor, that's the time that on the part of, as mentioned by GCC, Your Honor, political negotiations come in. It is either retained based on the NEP or it will be increased, Your Honor, depending on the appreciation of the Congress as well, Your Honor. All right. So does it mean that you still negotiate the transmittal of the appropriations fixed by law under Section 37? Your Honor, we have Section 37, Your Honor, but of course, in the final JA, Your Honor, it is negotiation, Your Honor, PhilHealth, Department of Health, and the Congress, Your Honor, on... you have to negotiate it, notwithstanding the clear command over Section 37, that the appropriations shall come from these funds, from these sources. You have to negotiate. Your Honor, negotiation in the sense that, of course, the Congress asking PhilHealth on its utilization of the previous and the implementation of the program as well, Your Honor. And
it is our on the side of PhilHealth, Your Honor. We depend the proposal of the corporation, Your Honor. Of course, and that it will be retained based on the net worth. It will be increased, Your Honor. So yeah, the percentages are negotiated, even though they are fixed by law, like 50% from PCSO. Your Honor, 80% from syntax. Do you still negotiate, or it should be automatic? Your Honor, depending on the amount that will be computed by Department of Finance, Your Honor, on the percentages. You know, the amount is a mere arithmetical computation. We go by the percentages fixed by law. Yes, Your Honor. So despite the percentages fixed by law, you know, the actual amount is just a computation. So does it mean that Congress is not following the percentages prescribed by law? Your Honor, in the past years, Your Honor, based on the NEP, it is carried, Your Honor, in the General Appropriations Act. You know, my question is very clear. I'm talking about the percentages fixed by law under Section 37. My impression from your statement is that despite the percentages already fixed by law, the Congress, you still need to negotiate with Congress for the actual percentages that may be included in the GAA for the subsidy of PhilHealth. Is that the reality on the ground? Yes, Your Honor. We tried to defend the proposal of the corporation. All right. Yes, well taken. So now I proceed from where we left off last Tuesday. I would like to finish with COA's basis for disclaimer of opinion issued in 2022. Attorney Cuevas, can you help us again? Read into the records. Eto. Dito tayo mawiwindang, ha? Naku po. Oo. Barbero. Ay, handa-handa mo na. Ang daming kaso nito. Eto, ha? Nasa video. Pinaratangan mo daw di umano kasi na narco-vlogger at bayaran ng pogo. Naku, patong-patong. Representative. Oo, sinampahan ng patong-patong na kasong libel ng ilang. Anong ilang? Marami ito. Social media influencer. Ito ang balita. Ipasok na natin. Huwag na natin patagalin. Alaman natin ang mga detalye. At pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. So that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Si Ms. Joey Cruz. Hello. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger, ay yung mararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na
gusto naming itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon ngayong gabi na to, ay pabaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila puno ang mga narco-vloggers at saka mga pogo-vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na gano'n lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganun-ganun lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga thinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po, no, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin dun sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Sir Gian. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Itong ginawa namin, ito yung katugunan sa panalangin ng sambayan ng Pilipino na manindigan laban sa mga opisyalis ng gobyerno na walang ginawa kundi walang habas na salaulain ang karapatan ng maliliit sa lipunan tulad natin. Itong pagsasampa namin ng kasong libelo na tinutukoy sa Article 355 ng Revised Penal Code, ito ay isang babala na hindi komo ikaw ay humahawak ng isang posisyon ng kapangyarihan, kaalyado ka man ng Malacanang, hindi ka namin aatrasan. Ito po ang paninindigan ng taong bayan na kasalukuyan namin nire-representa. Itong pagsasampa namin ng kaso, hindi po para sa amin lamang. Kung hindi, ito ay kahulugan, simbolo ng kaapihan na nararamdaman sa araw-araw. Kung papaano tayo binababoy, kung papaano tayo pinagnanakawan. Ayaw nila na tayo ay nagsasalita. Ayaw nila
na naghahatid tayo ng impormasyon at ayaw nila na nadadala natin ang sambayan ng Pilipino sa pagmumulat sa katotohanan na ang Administrasyong Marcos, kasabwat itong pinsan niya na si Martin Romualdez, sila po yung mga magnanakaw na tumatangay ng ating kabangbayan. Patuloy po tayong nagsasakripisyo, naghahanap buhay, nagninegosyo, nagbabayad ng buwis para lamang mayroon silang lulustayin. Tama na po. Maawa na po kayo sa sambayan ng Pilipino. Kahit po maliit na kaso itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating hukuman, mapipilitan po kayo na patunayan ang lahat ng akusasyon na ipinaparatang ninyo sa amin. Saan ka ba nakakita na ako'y ibinuwis ko ang buhay sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot? Sukdulan, ipagpalit ko ang kinabukasan, hindi lamang ng aking sarili. Nawasak ang aking karir, nasakripisyo ang aking pamilya. Tumayo ako para sa katotohanan, para lamang matigil yung pagtatanim ng illegal na droga, yung pambababoy sa karapatan ng mga inosenteng mamamayan. Katwiran ko nga noon, tandang-tanda ko sa conference, kung gusto nating maitama yung mga nakagisnan nating mali dito sa PIDEA, mag-umpisa sa ating mga opisyal, sapagkat yung mga tao natin, sumusunod lamang yan sa atin. Walang kinakailangan na magpalaya tayo ng 10 kriminal. Huwag lamang tayong magpapakulong ng isang taong walang kasalanan. Yan ang mahirap. Kaya abang-abang kayo sa ating mga daily upload, mga kasama ha. Like and share. Oo, bago nyo simulan, i-like nyo kagad ha. Mamayang hapon meron po tayong upload. Bye-bye!